umiwas na sa pagpapa-interview si PNP Chief Romel Marbil tungkol sa usapin kay Vice President Sara Duterte. Si Paul Montibon magbabalita. Kapansin-pansin ang biglaang pananahimik ni PNP Chief Romel Francisco Marbil dahil hindi na siya nagsasalita pa patungkol sa mga isyong may kinalaman kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng inilabas na open letter ni VP Sara na kumukundi na sa pangaharas ng PNP sa Vice Presidente. Una na rito ang walang paalam na pagtatanggal ng 75 na police personnel sa tanggapan ni VP Sara, pagsisinungaling na walang banta sa buhay nito at tila surveillance sa kanyang pamilya. Sa panayam sa tagapagsalita ng PNP na si Police Colonel Jean Fajardo, hindi na raw sasagutin ni Marbil ang issue dahil nakatuon na ito sa pagtulong sa mga biktima ng nagdaang kalamidad. Sa ngayon, ani Fajardo, mas pipiliin na lang ng PNP na resolbahin ang issue sa tahimik na pamamaraan. Well, like I said po na the Chief PNP opted not to answer na lang po kung ano man po yung mga nabitawang salita po ng ating Vice President, of course out of respect to our Vice President. Kung ano man po itong mga usapin po na ito, we rather address this silently po. Ang problema kasi, hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw ang totoong dahilan ng pag-aalis ng security detail ni VP Sara at naiwan lamang ang mga pulis na mismo ang PNP ang pumili. Bagay na una nang tinawag na sinungaling si Marbil dahil sa mga tagpi-tagping palusot at dahilan. Nauna na rin kinondena ng batikang abogado na si Attorney Harry Roque ang tinuran ng PNP dahil ang Vice Presidente bilang pangalawa sa pinakamataas na posisyon ng bansa ang siya lamang may karapatan na pumili ng mga police o security na may trust at confidence ang pangalawang Pangulo. Alam mo, gaya ng aking sinabi, ang seguridad, kapag hindi mo pinagkakatiwalaan ng nagbibigay ng seguridad, wala ka ring seguridad. So, ang importante, hindi lang merong tao na nagtalaga na magbantay sa'yo, kung hindi mas importante na pinagkakatiwalaan mo yung mga taong nagbabantay sa'yo. Ibinabala rin ni Attorney Roque na si Marbil ang posibleng managot sakaling may mangyaring hindi maganda sa Vice Presidente kasunod ng desisyon nitong alisan ng security detail si VP Sara. Samantala, dahil sa naranasang kalupitan ng PNP sa pangalawang Pangulo, mismong ang grupong Moro National Liberation Front o MNLF na ang nagpaabot ng kanilang pagsuporta kay VP Sara at handa ang grupo na maglaan ng security detail para sa pangalawang Pangulo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Attorney, sa kaugnay pa ring balita, humiling si Vice President Sara Duterte sa taong bayan na huwag payagan ang anumang uri ng karahasan laban sa kanyang pamilya. Yan ay matapos natanggalan ng security detail ang pangalawang Pangulo at makompromiso ang seguridad ng kanyang pamilya dahil sa isang video footage sa NAIA. Narito balita ni Jason Rubrico. Pinasalamatan ni Vice President Sara Duterte ang ilang senador, mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, mga kababaihan at ang lahat ng ordinaryong mamamayan na nagpahayag ng suporta at malasakit para sa kanyang seguridad. Sa kanyang mensahe, sinabi niya na huwag nang mag-alala ang publiko sa kanya. Hindi na rin aniya sila kailang mag-ambagan pa ng pera para sa kanyang security. Pagbibigay diin ni VP Sara, ang lahat ng ito ay bahagi ng pagseserbisyo niya sa publiko. Pero may isang hiling ang pangalawang Pangulo sa taong bayan at yan ay ang matiyak ang kaligtasan ng kanyang pamilya at huwag payagan ang anumang karahasan sa kanila, mapapersonal man o sa social media. Matatandaan na sa isang open letter niya kay PNP Chief General Romel Marbil, sinabi ni VP Sara na nakompromiso ang seguridad ng kanyang pamilya kasunod ng malisyosong pagpapalabas ng isang video na kuha habang sila ay nasa loob ng NAIA. Kaugnay niyan ay bumuhos ang suporta kay VP Sara kabilang na ang mga mambabatas na sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Robin Padilla na kapwa nanawagan sa mga dating tauhan ng AFP at PNP at sa mga sumukong rebelde na magboluntaryo na tumulong para sa seguridad ng pangalawang Pangulo. Inihayag din ni Senator Bongo na hindi nag-iisa si VP Sara. Ipinaalala rin niya sa Philippine National Police na manatiling tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin at huwag magpagamit sa anumang political na agenda. Para naman kay Senator Amy Marcos, dapat na ibalik ang tinanggal na security detail kay VP Sara.
Ikalawang punto ni Amy, masugid na tagapagtanggol ng batas at kaayusan si Vice President Sara kaya dapat lang na maproteksyonan siya. Sa huli, patama ng senadora, sino raw ba si PNP Chief Romel Francisco Marbil at hindi niya naman ito kilala. Samantara, inaasahan naman ni Davao City Vice Mayor Melchor Kitain Jr. ang paghahain ng mga konsehal ng Davao ng resolusyon para suportahan si Vice President Sara laban sa political harassment sa kanya ni Marbil. With probably a resolution supporting the Vice President. Definitely in the next session there will be something. Sabi pa ni Kitain, hindi lang ang mga konsehal kundi ang buong lungsod ng Davao ang nakakaalam sa ginagawang harassment kay Vice President Sara. Based on the open letter, I think very clear naman yung nangyari. So I will support the stand of the VP on this. So do you agree with the Vice President that it's a political harassment? Ay, oo naman. I mean, that's very obvious for me. That's very clear. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Yan, attorney. Well, uulitin ko lang, no? Na kapag may nangyari kay VP Sara, magkakaroon ng pananagutan ng PNP dahil tinanggal nila. Hindi naman isa, dalawa, tatlo, lahat ng kanyang PNP personnel, no? Now, ang tanong ba, ilan ba ang PSG ng presidente? At gaano ba talaga ang numero ng mga security detail na dapat ibigay sa presidente at vice-presidente? So, ang kaugnay na tanong dyan is, kung kinakailangan protektahan ang seguridad ng presidente dahil siya ay number 1, hindi ba dapat protektahan din ang buhay ng number 2? Dahil pag may nangyari sa number 1, si number 2 ang magte-take over. O talaga bang gusto nilang magkaroon ng aberya sa buhay ng vice president? Now, itong kampo naman ng mga pinklawan, no? Sabi nila, well, panahon ni Lenny, hindi ganyan karami ang security niya. Natural. Ano bang ginawa niya? Wala naman. Palamuti lang naman siya noon sa gabinete dahil binigyan nga siya ng cabinet post si presidente. Winakwakan naman niya ang kanyang presidente na kanyang represent bilang isang alter ego sa Department of Housing, no? So, asan manggagaling ang banta? Alam naman natin na noong panahon na ni BP Lenny, meron ng alyansa rin, no? Doon sa mga makaliwang mga grupo. So, saan manggagaling ang banta? Hindi gaya ni Inday Sara na talagang siya ay naging co-chair ng NTF-ELCAC na talagang tumutinigsa sa CPP-NPA ng mga terorista, no? At tinutulan pa nga ang usaping kapayapaan dahil hindi dapat nakipag-usap sa mga terorista. So, let's have an apple-to-apple comparison. Kasi bago naman magkaroon talaga ng police detail, nagkakaroon ng risk assessment. So anong risk assessment ni BP Lenny nung mga panahon na yon na wala naman siyang banta sa kahit sino? Kasi nga, wala naman siyang ginagawa sa Malacanang, sa kanyang opisina noon kung hindi magdasal na matapos na ang termino ni Duterte nang siya ay makapag-take over. O si BP Sara, well, until now, hindi lang siya kalihim ng DepEd, siya ay talagang NTF ELCAC Vice Chair at yan po talaga ang kanilang layunin, sugpuin ang teroristang CPP-NPA. Bukod pa dyan, siyempre maraming kalaban din ang ama ni BP Sara. May ganyan bang kalaban ang mga ama ni BP Lenny? Wala naman, retiradong judge yung kanyang ama. Samantalang itong ama ni BP Sara ay dating presidente na maraming tuniligsa, lalong-lalo na yung mga drug lords. So ang banta, hindi lang nanggagaling sa CPP-NPA, nanggagaling din sa mga drug lords. Masasabi ba yan ni BP Lenny? Hindi. Kung tingin yung napakadami naman ng security detail ni BP, tanungin natin, ilan ba ang PSG? Ikumpara natin. Ang alam ko, isang buong compound dyan sa Malacanang, nakalaan para sa PSG. Wala pong ganyang compound ang nakalaan sa BP. At yung sinasabi lang napakaraming security detail, hindi naman po yan lahat-lahat ng duty in the first place. Wala pong opisyal na residence ang BP. So wala pong pagtatambayan yung mga security yan pag nasa bahay ang ating BP. Siya po'y umuupa lang ng bahay dito sa Metro Manila at wala ngang probisyon na para sa tirahan ng napakadaming mga security. So wag niyo pong isipin na kada saan pumunta si BP, sandamuka lang kanyang kasama. Hindi po. Yan po ay shifting. At ang kanyang lipad po, ang alam ko, siya ay kumukuha lamang ng mga commercial flights. Hindi po yan nagpa-private plane. So, at most, siguro, 8 kasama niyan, no? Pero hindi po yan nagdadala ng hundreds. Dahil kung hundreds po talaga yan at one time, dapat lahat ng lipad niya ay naka-chartered flight na, no? So, maging ano naman po tayo, maging critical,
Tayo usigin po natin ang basehan sa mga comparison at doon pa lang sa katotohanan na talagang tinaya ni VP Sara ang buhay niya laban dito sa mga teroristang CPP-NPA at tinaya ng buhay ng kanyang ama ang buhay rin niya laban dito sa mga drug lords at drug cartel. Iba po talaga ang pangangailangan seguridad ng ating VP Sara. Meron din mga nagsasabi na nagtatantrums daw. Pero yun nga, attorney, yung kanyang unang pahayag, kasi marami nang kumalat sa social media na parang order, no, na tinatanggal na yung security details niya. Kinukumpirma niya, 'di ba? Nagpalabas siya ng press release, hindi pala press release, yung parang statement mismo, 'di ba? At ang sinabi niya doon na kinukumpirma niya na wala na sa kanya yung 75 pero hindi ito makakaapekto sa kanyang trabaho bilang vice presidente. Para bigyang tuldok, yan din yung binanggit niya doon sa second to the last niya na statement para kay Romel Marbil na gusto ko nang tuldukan pero ikaw, ilang beses ka na nagpa-interview at hindi ko na ma-attend dahil puro kasinungalingan yung mga nababanggit ko. Kaya isa-isa niya doon sa kanyang recent na pahayag yung mga dahilan. Well, yan nga po ang usapin ng seguridad ng VP, pero yun nga po, pag binangyari, may pananagutan po ang PNP dyan. At isa din sa mga dinadahilan, attorney, bukod sa walang threat ang Vice Presidente, yung kakulangan daw ng kapulisan. Sabi nga ni VP Sara dito, simula na maging mayor siya noong 2010, nandyan na yung issue ng kakulangan ng pulis. At hindi mo mahahabol ang police to population ratio mo sa pagkuha ng security ni VP. Yan po yung kanyang binigyang diin. Lahat na lang siguro ng mga opisyal, ang daming mga kapulisan o personnel ng kapulisan, ang bukod sa VP, kay VP Sara, meron din yung ibang mga opisyal ng gobyerno. Kung kulang tayo ng kapulisan, attorney, why not? Kukunan na rin yun iba para mapunan itong issue na ito. Alam mo, talagang political harassment yan. Dahil pag binawasan mo ang security, ang buong akala nila, babawasan niya ang paglalabas para makahalubilo ating mga kababayan. Hindi naman po yan mangyayari dahil talaga naman sadyang matapang itong si VP Sara. With or without security, lalabas at lalabas po yan. Pangalawa, yung mga pinagsasabi nga ni Chief Marbel na wala raw security risk, pwede ba naman yan? Hindi ba? Hindi ba niya alam kung anong uri ang mga kalaban na teroristang CPP-NPA at mga drug lords? Katawa-tawa naman niya na bilang chief PNP, hindi niya alam na talagang ang numerong kalaban talaga natin ngayon ay mga terorista at mga drug lords. Tsaka kapansin-pansin yung naging statement din ni Senadora Amy Marcos na hindi niya kilala si Romel Marbil. Ito rin si Vice President Inday Sara, talagang Romel Marbil talaga. Wala pang tumatak sa atin, sa isipan natin, dito sa PNP Chief na ito, na magandang programa. Di ba? Unlike sa mga nakalipas na mga PNP Chief Attorney, maraming mga programa na kesyo ganito, ganyan, ang kanilang gagawin. Wala tayong maalala. Ang naalala natin, yung mga nangyayari ngayon na parang panggigipit, panghaharas ng mga pulis, lalo na sa Kingdom of Jesus Christ, pagbabawas ng mga seguridad, lalo na pag ikaw ay sumusuporta sa pamilya ng Duterte, hindi ka sumasang-ayon sa kasalukuyang administrasyon, yun na yung naging tatak Madagdag ko lang din, yung abrupt at alam mo yung pagpapalit-palit ng liderato ng hepe ng kapulisan doon sa Davao, hindi ba napaka-irregular at hindi normal yun, attorney? Well, talaga naman pong hindi natin maintindihan kung bakit sa isang araw nagkaroon ng 3 chief of police ang syudad ng Davao, no? At yan po talaga ay nasa Guinness Book of World Record. Wala na po siguro ibang lugar sa buong mundo na nagkaroon ng ganyang karanasan. Ang punto nila, kailangan daw palitan ang mga hepe ng kapulisan sa Davao dahil hindi raw napapanatili ang kapayapaan sa Davao. Pero paulit-ulit namang kinikilala ang Davao bilang isa sa pinakaligtas na lugar sa buong Pilipinas at sa buong Asia. So saan yung kapalpakan na naging di umano dahilan para palitan ang hepe ng pulis dyan sa Davao City?